Magandang araw mga kaparikoy. Ito ay papasok na tayo sa trabaho at ang oras ngayon ay 6 o'clock. Okay. 6 a.m. Oops. Hirap. Medyo foggy yan. Kung titinan nyo yan. Yan. Kita nyo yung paligid. Yan. Parang nasa Baguio lang tayo. Pero foggy talaga yan. Oh. Hindi ko alam kung mausok ko to o foggy. Alam ko foggy ito. Hopefully walang wildfire na naman. Pero foggy ito. Yung paligid. Grabe. Medyo maano yung panahon na ngayon. Malamig na. So ngayong August 28, 29, 30, tatlong araw kami nasa Waterton. Yun ay yan ang isa sa inisip namin na sigurado yung malamig na yun. Kasi bulubundukin yun, din malaking lake. Sigurado yun. Hopefully sana hindi siya mahangin. At ang kagandahan naman ay nakapag-book na kami ng hotel, hindi kami magka-camping doon. Ayan. So, ayan. Palagay ko ay dandahan na tayo. Alas 6 na ng umaga. Ayan. So, foggy ang paligid. Magandang bumiyahe na ganito. Papakita ko sa inyo. Yung paligid ay halos wala na mahalos makita sa fog. Ayan. Kaya nung nagbakasyon kami sa Pilipinas, yung pumunta kami sa Balamban, Cebu. Ano ba yung Bulaklak ni Alejandra. At merong mafagi doon na talagang puro ulap, mga almost makikita mo. Kasi nasa tuktok na siya, high peak siya eh. So, pero may bayad May bayad daw. Pagka, parang nasa ulap ka daw kasi pagka sabi ko lang, ang daming, halos araw-araw nga kami dito sa foggy. Hate nga namin yung foggy kasi alam nyo, napakahirap mag-drive pagka foggy. Dito pagka nag-foggy talaga, zero visibility ang nangyayari at dito makikita nyo. Kita nyo? So, wala pa tayo sa highway niyan. Imagine nyo yun, kung nasa highway tayo, tapos tumatakbo tayo ng 120 km per hour. So, medyo mahirap talaga. Oh. Ayan. So parang naglalakad nga lang tayo ang takbo natin dahil dito pa naman tayo sa bahay. Ayan. Imagine mo pag nakalabas tayo dyan, gaano yung foggy dyan. Wala kang mahalos makita. Ayan. Talagang aninag ka, bubuksan mo yung bintana mo para lang makita mo yung Yan, malamig na yun mga kaparikoy. Nag-ano na yan, +10 na yan pagka ganyan. Sa umaga. Then pababa na ng pababa yan. Yan ang sistema naman dito pagka pa-winter na. Pababa ng pababa ang kanyang temperature. Ayan. From +20. Ayan, from +20 sa umaga ay biglang yan ganito. Magiging +10 na lang yan. +10, +9. Hanggang sa -1, -2 siya. -1, -2 na sa tanghali niyan ay +10. Ayan. Ganun naman. Okay? So mafagi mga ating mga kapatid. Ingat sa biyahe at ingat ang lahat sa kalsada kahit saan man dahil zero visibility ang highway ngayon. Ayan.
Lalo na yung mga patawid, lalo na yung mga intersection. Ayan. So, ang takbo natin dito ngayon ay 60 km pa lang naman. Pag lumabas tayo dyan sa highway, mag 120 na yan o 110. So, hindi natin alam kung may makikita pa ba tayo. Hopefully, may araw ng sisikat. Kasi kung ano pa yung araw, late ang sikat ng araw, ang fog niyan ay hindi ka agad makalis-alis. Ayan, medyo clear dito. Doon lang sa atin banda ang ano pala, ang mafagi. Ang gusto po, mafagi doon sa area namin. Bumaba ang temperatura doon sa area namin. Ganun yun. Ayan. So medyo dito malinaw Ayan. Maayos ang ano dito. Okay, so may mga part talaga na talagang mafagi. Kagaya nung nakaraan din, sa may tulay lang ang nagfa-foggy ng husto na as in talagang wala kang makikita. Ang mahirap nito pag kayong nagbabiyahe ka ng madaling araw. Ayan. Na yung parang akala mo ay nasa ulap ka na talaga. Parang akala mo yung dinadaanan mo ay langit. Dahil wala kang halos makita. Ayan. May mga part na foggy. Yan sa may mga ilog-ilog na nagpa-fog talaga yan. Dahil nagkahalo ang init at yung lamig. So, para bang nagpapakulo ka sa thermos, di ba? So, mapapansin mo, pagtatakpan mo ng husto yan or lalagay ka ng parang ikulob mo siya, naiipon yung ano niya, nag-create siya ng foggy kasi nga mainit sa labas, malamig sa labas, then mainit yung singaw, pinakaluan mo. Yan, ganun din ang nangyayari. Tingnan natin. Grabe, sobra. Medyo okay ang ayos naman ang panahon. Yeah. So makikita mo yan dito. So hindi siya ma-foggy. So ibig sabihin, ang foggy lang doon sa area namin. Bumaba ang temperatura doon. So kaya pala malamig sa madaling araw. Yan. Pero dito, hindi. Kasi siguro dahil may araw na yan. Maganda yung magiging sikat ng araw pag ganyan. Okay, malalaman natin yan. Liko na tayo mga kaparigaw. Yan. Yan, ganda ng sikat ng araw. Pag makikita nyo yun nasa likuran ko lang ang sikat ng araw kasi kaya hindi natin makikita. Yan lang kagandahan dito mga kapatid. Ang ano dito ay masarap ang lamig. Pero dapat hindi masyadong malamig dahil hindi rin ikaganda. Ika nga hindi na nga kailangan na mag-aircon dahil malamig na talaga. Hindi nga mapagi dito. Yan, hindi siya mapagi. Doon lang sa amin talaga. Pero tingnan natin dito sa may tulay kasi mostly mafagi talaga dito sa tulay na dinadaanan namin. Tingnan natin. Dito lang tayo muna sa gitna. Ayan, maganda yung sikat ng araw. Okay? Kaya pala ay mafagi talaga. Dahil sikat ng araw, uminit na agad. Ayan, nakita nyo? Dito sa area na to, grabe ang pagiging fog. Ayan, wala kang halos makita. Ayan, sa mga
ano nila, bulubundukin. Ayan. Actually, wala naman ang bundok dito sa area namin, kundi mga valley lang. Burol. Ayan. So, pasikat ang araw, so ang nangyayari ay magkahalo ang init at saka yung lamig. Then, malamig dito sa baba. Ayan, ito, yung tulay na to. Malaki kasi tulay na to eh. Ayan. So, dandahan lang tayo. Ayan. Hindi na tayo masyadong ano, kasi dito walang makikita dito. For sure yan. Ayan. Gagano natin ng konti kung meron ba. Ayan, ito yung ano nila, river. Ayan, matindi yung river na to. Makikita niyo yan. Wala talaga. Ayan. Okay. Ayan, kita niyo na. Sin wala. Hindi talaga siya ano. Okay, so doon lang talaga ang masyadong maulap at foggy. So may construction dito mga kaparikoy, may gagawin na naman tulay, ayan. So minamadali na nila yan dahil sa winter kasi, alam nyo kasi napakahirap ng ano nila, may construction kapag kayo sa winter. Dahil yung mga poste na yan ay, ang gagawin ng mga yan ay babalutin nila yan, then maghi-heater yan dun sa loob para yung concrete ay talagang magsisiksik siya, sink in doon maayos, hindi siya magpo-frozen. Ayan, nagmumotor pa to si Kaparikokoy natin, malamig na ngayon, pero dati naman kasi nung nagmumotor ako, sarap ng hangin yan, hindi ka na malalamigin din, nakano ka naman yan, mukhang babae ito. So ano na to, medyo nasa ano siguro to, mga 450cc siguro itong motor niya ngayon. Yeah. Tumatakbo si madam ng 120. Ayan. Masarap ang hangin sa umaga kapag kay nagmumotor ka. Ayan. At medyo mabibilis ang mga motor dito. Hindi naman kagaya sa atin, ang mga motor sa atin ay 150cc, ganun lang. And 125. Ayan. Dito kasi ay ang mga motor dito ay nasa 600 pataas. 650cc to 1000cc. Ayan. Kasi yung unang motor ko ay Katana Suzuki 650cc. Then sumunod naman Suzuki na naman siya, SVR ba? SV 650 naman yung yung naked. Wala siyang okay. Pero bininta ko na. Dali lang bumili kasi ng motor dito. Wala akong pera kasi. Bininta ko na. Then, madali lang yan. Bumili ulit. Basta may sobrang pera ka lang, bili ka agad. Dami niya. Pero may gusto kasi talaga ako ng motor. Yung parang dinadrive ni Nicolas Cage noon na Daredevil na yun, mga ganon. Astig. Ang galing, di ba? Mga ganon. Yun. Pero may kukunin ako. Pero hindi ganun kataas yung niya, handle bar niya. Kundi
parang victory ano siya. Pero sa atin umuso yung bumalik yung classical na type na motor, yung pang tricycle, yung pang barako. Bumalik eh. Ang galing eh. Classic kasi yun, mga yan eh. Tapos malaki lang ang makina. Malaki makina dito. 650 yan na gano'n, punta. Yun, tulin nun. Parang akala mo, pang tricycle ba na barako? O di kaya yung Bajaj na motor. Yeah, pero dito malalaki, ginawa lang classic, ang ganda. Oo. Gaya ko naman sa Coop, talagang siya, pang cruise. Yan. Ganda ng sikat ng araw, mga kaparikoy, mga kapatid. Ayan. Sa ating mga dyan, makikita nyo yung sikat ng araw dito, ganyan kababa. Ayan, masakit sa mata yan. Kaya dito ay kailangan mo talagang mag-salamin, kundi sira ang mata mo. Dahil ang araw dito ay napakalaki. Kasing laki ng mundo. Ayan. Pero ang ganda ng sikat niya, parang inuukit ang mo. Oo, kaya kung ihinto tayo sa kalsada tapos nag-painting ka, titingnan mo yung araw na yan, gano'n na gano'n. Kaya yung mga nasa painting na mahilig sila sa nature, ayan, kasi pagka ganyan, mahilig ka kasi, drawing mo yan, iba yung mindset mo rin ay calm din. Kasi nature eh. Ayan. Pero pagka yung drawing mo ay patayan, mga dyan, mga gambling, mga ganon, mga ano pa, ang utak mo din magulo. Di ba? Pero may napanood ako kay Julius Babaw na kay Pin Medina yun eh. Si Pin Medina ay mapaglaro ang isip niya pala. Ang galing. Malata mo talaga kapag yung tao ay matalino. Kasi mapaglaro ang kanyang katang isip. Yung katang isip mo kasi ay hindi siya napapalagay. Isip siya ng isip. Kung ano yung mga nakikita niya, sulat. Kung ano nakikita niya nangyayari sa paligid, sa bansa, lahat ay sinusulat niya. Ganon si Pinbidina. Nakita ko yung obra niya. Ganon siya observant doon sa mga nangyayari sa paligid, sa ugali ng tao, sa lahat. Spiritual, emotional, physical. Nakikita niya. Yan. Kaya doon ko nakita yung niya. Sa bagay, nasa national artist na siya eh. May mga binibinta siya, mga painting. Magaling naman talagang actor na ito si Pin Medina. Legendary na yun. Okay. Hindi na natin nakalain na malapit na pala tayo sa ating destination. At ang destination natin ay ang trabaho natin. Ayan, medyo masikat ang araw. Napakaganda ng araw ngayon pero malamig lang. Ayan, lumulusot ang sikat ng araw sa likuran ng aking sasakyan. Okay. Ayan. So, kwentuhang lang tayo, chill. Yan ang mga kwentuhang chill na kapag-create pa tayo ng ating segment ngayong araw na to. Ayan. So, dahil sa foggy ang panahon sa umaga, nakaka-create tayo ng ating segment ngayong araw na to. Ayan. Ayan, sa mga bumabiyahe ng mga malalayo, o yan, sa mga bulubundukin na ngayon, ay sobra, napaka-foggy na ngayon. Lalo na sa ganitong umaga. Pero napakasarap. Alam mo yun na pagka nasa bulubundukin, pag gising mo ng ganun, ay mabungaran mo yung simoy ng hangin. Wala pala simoy ng hangin, simoy ng pagiging foggy. Dahil malamig. Ayan. Tapos sipos kang ganyan. Ayan.
Ganon yun. Ayan, maganda ang sikat ng araw area na to. Ayan, makikita nyo yan. Dito na naman tayo sa silangan. Ayan. Nasa silangan tayo sa bandang bahagi, yung nandun. So, ayan. Okay? So, lahat ng nakikita natin ay ikukwento natin. Lahat ng makikita ninyo. Ayan, nakikita nyo yan. Ganda ng araw. Di ba? Ayan. Alam nyo na yan. Alas 6 ng umaga, ganyan pag summer. Alas 6 ng umaga, ay sikat na yung araw nyo. Parang sa Pilipinas din. Ayan. Okay. Kaya magandang ito-draw. At meron tayong natapos na segment. Bukas ko na. Mamaya ko na lagyan ng ano yun. Lagyan ko ng title. Mamaya download ko na naman ulit ito para gawin nating premiere. Pagkitripan lang natin yung mga bagay-bagay. Ganun lang ka-easy yan. Ayan. Yung mga bulubundukin dito sa side ko. Ayan. Ay may ano na. Ayan. May foggy dito sa kabila. Magandang magandang sikat ng araw dito sa side ko. Ayan. Kita niyo yung sa side ko. Maganda kaya sikat ng araw. Tsaka ang ganda ng form ng mga halaman. Green talaga. Okay. So dumating tayo ng medyo maaga, 6:21. So 21 minutes lang ang ating dahil walang ka-traffic. Suwabing-suwabe ang biyahe natin. Chill na chill lang. Okay? At pagdating natin sa trabaho, wala tayong gagawin kundi magkakape muna tayo. Chika-chikahan, mag-upload ng one time, big time natin na segment. Yan. Okay? So, sinishare ko lang sa inyo yung nangyayari ngayong araw at umaga. Yan. Dahil dito sa Canada, iba-iba yung weather. Ayan. Minsan okay yung weather dito sa amin, minsan pangit. Ayan. Hopefully maganda bukas ang weather kasi nga matutuloy kami sa Wabamon. Wabamon kasi ay lake. Napakalaking lake yan. Maraming nakatihaya kasi pag maganda at masikat ang araw, marami na mga nakatihaya doon. Kaya sinusuot ko tong blurred na yung talagang wala makikita yung hindi makita yung ko, mata ko na lumihis. Alam mo yun? Nandito na pala sila. Yan. So nag-OT at nag-overtime sila ngayon. Kasama ko si pinag-overtime dahil busy nga umaga na to. Ay, nako. Ang sarap na buhay. Yun nung nakakantok talaga. Ang kagandahan lang dito kasi ay yun lang. Pasok. Susweldo ka. Tapos ubos na naman. Kayod ka na naman. Ubos na naman. Kayod ka na naman. Ganun lang lagi ang buhay. Kaya minsan talaga mabuburyo ka. Ayan. So, palagay natin ay tapusin na natin ang ating maliligayang araw ngayong araw na to. At para makapagkape na tayo sa loob, di ba? Itong 21 minutes natin ay mahaba na to ang ating video na to. Sa totoo lang. I-upload na natin kaagad. Hindi na natin kailangan patatagalin pa, di ba? So, yan. Papasalamat muna tayo at papasalamatan muna natin ang ating mga tagapagsuporta at walang sawang sumusuporta sa ating channel. Ayan. At i-shoutout natin lahat ng mga aking ka-member dyan. Ayan. Sila si Alice TV. Ayan.
Si Naida, yan, si Naida Gutierrez, yan, maraming salamat yung dalawa. Yan, Idol Marcian, maraming salamat. Julasic, Sis sino ba? Sis Iris, yan. Si Sis Myla, by John Ray, yan, maraming salamat. Ayan, at marami pang iba. Ayan, si Catch Mix, ayan, si Catch Mix, lagi yan sa laging sa live natin. Si Ansoy TV, yan, maraming salamat, Ansoy. Yan, marami pa tayong maipiplay natin sa ating kapwa kababayan o kapwa kapatid. Ayan. So, stay tuned lang sa aking channel. Kapag nag-live ako, abangan nyo. Ayan. Premiere ko, abangan nyo pa rin. Dahil sa mga nangangailangan pa ng WhatsApp dyan, tutok lang, dito lang sa Buhay Canada. Ayan. Buhay Canada. Ayan. Pasalamat na tayo mga pare ko. Maraming salamat ulit sa inyo pagsubaybay sa aking mga kwentong Buhay Canada. Kaya dito lang sa Buhay Canada. Bye-bye. Del Medio TV ka parekoy. Tara na. Flip, flip, kainan, kwentuhan, sama ka sa bayan, di ka na mag-isa. Hey! Media TV ka parekoy. Let's go, life in Canada, Pinoy pa rin ang puso. Food trip, road trip, kwentong totoo. Click mo na yung play, sabay tayo sa flow. Media TV, araw-araw panalo. Tawa, salo-salo, sama sa video. Travel, food, barkada sa screen. Kaparekoy's vlogs, living the dream. From snow streets to summer in the park, Jollibee, Craven's Late, hangouts till dark. Pinoy Fiesta feel sa apartment o sa lake. Lutong bahay, halo-halo, tawanan sa play. Neritivik ka parekoys, let's go. Life in Canada, Pinoy pa rin ang puso. Food trip, road trip, kwentong totoo. Click mo na yung play, sabay tayo sa flow. Nil Media TV, araw-araw panalo. Tawa, salo-salo, sama sa video. Travel, food, barkada sa screen. Kaparekoy's vlogs, living the dream.